This is Christian Devotional Conference Ministry, a group whose aim is to serve God with their talents, skills, and abilities in order for each member to be strengthened in their spiritual life. This group encourages non-members to do the same, and we wish to help each other in spreading the words of God for more people to know Him as the way, the truth, and the life. This group was originally founded on October 25, 2018 and lasted for 2 years. God used challenges to test this group and was again reunited last March 1, 2021. With God's gift of technology, the group is being heard through and with the help of Mr. Lawrence Christopher Ferrer, and with his output, brings it to Mr. Reynaldo Canlas Benaventura for YouTube posting. Before we start our Teen Talk devotion, let us first listen to our CDCM Reunited theme song, originally composed by Mr. Joseph Amisola Agnad. Kami isang grupo naglilingkod ng buong puso kay Jesucristong nagligtas ng buong mundo. Kami maglilingkod magpakailanman, pagkat tinaman niya sa amin ang kanyang kabutihan. CDCM ang pangalan namin, ito ay pinagmamalaki namin. Lahat ng membro dito ay masaya, sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalinga. Ang pinakalayunin ng grupong ito ay pahayag ang salita ni Kristo, upang tanggapin ninyo ng buong puso at lumago kayo sa buhay espiritu. CDCM ang pangalan namin, ito ay pinagmamalaki namin. Lahat ng membro dito ay masaya, sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalinga. Kaya ang nais namin sa lahat ng mga membro ay lumago palalo sa tulong ni Jesucristo, upang balang araw ay makita namin kayo na tumutulong sa pagkalat ng Ebanghelyo. CDCM ang pangalan namin, ito ay pinagmamalaki namin. Lahat ng membro dito ay masaya, sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalinga. Kaya ang CDCM ay nag-aanyaya sa inyo mga kapatid, ay sumali na magkaisa na makinig ng kanyang mga salita at ipatupad ang kanyang mga gawa. CDCM ang pangalan namin, ito ay pinagmamalaki namin. Lahat ng membro dito ay masaya, sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalinga. CDCM ang pangalan namin, ito ay pinagmamalaki namin. Lahat ng membro dito ay masaya,
sapagkat kay Jesu-Kristo damaang pagkalinga. Sapagkat kay Jesu-Kristo damaang pagkalinga. Okay, palang tigi po sa ating lahat. Lalo na po sa ating tagapakinig din sa YouTube channel natin, sa CDCM Reunited. So, mga kapatid, kung ikaw po ay bago po dito, or napadaan lang po dito sa channel namin, sa CDCM Reunited, huwag pong kalimutan pa-like, share, at subscribe sa channel CDCM Reunited. So, bago po tayo pumunta sa gawain ngayon na devotion, mga kapatid, at unahan muna ng pambungan natin na umunahan tayo ni Sister Jemeline. Pero bago yan, yun po, ako po pala yung standing presider sa gabi ito sa ating devotion. Presider po. So, ngayon po, hihilingin na po presensya ni Sister Jemeline upang pangunahan tayo sa pambungad ng Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail, when the howling storm of doubt and fear assail, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ the Lord, bound to Him eternally by love's strong cord, overcoming daily by the Spirit's word, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fall, listening every moment to the Spirit's call, resting in my Savior as my all in all, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Maraming salamat po, Sister Jemeline, sa napakagandang awitin na binahagi niyo po. Standing of the promises. So, yun po na, napakaganda po talaga. Yung mga pangako ng Panginoon sa atin. Napako man yung mga pangako ng tao, pero yung mga promises ni God ay hindi talaga magamit. So, ngayon, dalako na po tayo sa ating pambungad patalangin. Dadalhin po ng ating kapatid na si Brother Joseph Agnat. God bless po. So let's pray.
Thank you, Father, for this night that you have given. Thank you for your God wonderful grace. Thank you for your mercy. Thank you for giving this opportunity for us na nagkatipon-tipon sa platform na ito upang magkaisa na makinig ng iyong salita. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw ang siyang mag-workout sa mga buhay-buhay namin. At sa gabing ito, sa aming pakikinig na naman ng iyong salita, hayaan mo, Panginoon, na gumalaw ka sa aming mga buhay. Hayaan mo na ikaw ang siyang mag-bless sa amin upang ang salita mong aming papakinggan ay tumimo sa puso, sa isip, at sa aming kaluluwa, Panginoon. Hayaan mo na dadalhin namin, may tatanim sa aming mga puso at isipan, Panginoon, ng mga salita mong ito. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po, brother. Yes po mga kapatid ay mga sari or buksan na po natin ngayon sa gabing ito ang ating pag-isip upang yun na po ay magbulay-bulay din ito. So, nawa po ay hindi po tinig niya ang ating maririnig, kundi ang tinig ng Panginoon. So, God bless. Atin na pong hihingin ang kusensya ni Assistant Michelle Espete para sa ating pag-aaralan mo. So, God bless po at magandang gabi po, Sister Joanne. Okay, so magandang gabi po sa ating lahat. At tayo muli ay narito upang magbulay-bulay ng salita ng ating Panginoon. Ngunit bago ang lahat, nais kong tanungin sa inyo, mga kapatid, ano ba ang pagkakaintindi nyo sa salitang disiplina at parusa? At kayo lang ang makakasagot niyan sa inyong mga kaisipan. Bago ang lahat, tayo po ay manalangin. Panginoon namin Diyos, Ama namin, salamat sa buong maghapon na kami iyong sinamahan. Salamat sa iyong pagkalinga sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, dahil hindi niyo po kami pinapabayaan. At bago po ang lahat, anuman ang mga nagawa naming hindi naging kaaya-aya sa iyong harapan, ay ang lahat ng ito ay hinihingi namin ng kapatawaran upang nang sa ganon ay hindi ito ang maging hadlang sa aming pagbubulay-bulay ng iyong mga salita at mas lalong hindi ito ang maging hadlang ang mga nagawa naming pagkakamali, sinasadya man o hindi sinasadya, ang maging hadlang sa aming mga panalangin. Salamat, Ama. At nawa ay maunawaan namin kung ano nga ba ang ginagawa mo sa buhay ng bawat isa sa amin bilang isang magulang, kapatid, lahat na, Panginoon. Kaya, Panginoon, ikaw na po ang bahalang makikaisa sa bawat isa sa amin at tulungan niya po kami, let your Holy Spirit understand your word. O God, tulungan niyo kami na maunawaan namin kung ano ang nais mong ituro sa bawat isa sa amin. Salamat, Ama. Ito po ang isang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Gaya po ng tanong ko kanina, ano ba ang disiplina at pagpaparusa? Okay, hindi ko alam kung sino-sino sa inyong mga parents na dito upang nasa ganon ay maunawaan natin ano nga ba ang parusa at disiplina. Pero mga kapatid, always remember this. Alalahanin natin lagi ito. Ang Panginoon ay hindi nagpaparusa, lalo na sa mga anak niya na buong pusong nagpapakumbaba sa Kanya at buong pusong lumalapit at kumikilala sa Kanya. Ang Panginoon lang po ay nagpaparusa sa mga masasama na ni ayaw siyang kilalanin, ni ayaw siyang lingunin bilang Diyos, ni ayaw siyang paniwalaan, or puro kasamaan na lang talaga ang ginagawa sa buhay. Yun lagi ang tatandaan natin. Hindi nagpaparusa ang Panginoon
sa mga anak niya kundi nagdidisiplina lang. Ang parusa ay nakalaan lang para sa mga masasama na talagang walang kinikilalang Diyos. Okay? Example ng disiplina. Kung titingnan natin ang buhay ni Haring David, ay tunay nga na siya ay nakagawa ng kasalanan. Pero masasabi ko lang mga kapatid, yung consequence na naranasan ni Haring David, if we will read the whole book of I think it's 1 Samuel or 2 Samuel. The whole book of 1 and 2 Samuel, I should say, para mas sigurado tayo. Kung babasahin kasi natin itong mga ito, makikita natin na nagkasala rin si Haring David, no? Pero sa kabila ng kanyang kasalanan, dahil sa merong humility sa kanyang puso or pagpapakumbaba sa kanyang puso sa harap ng Panginoon, it doesn't mean na hindi niya hinarap yung consequence doon sa kasalanang ginagawa niya. Ano po yung mga naging consequence na ito? Nag-alsa yung mismong anak niya sa kanya, laban sa kanya, nagpatayan yung mga anak niya. Ano pa? Umalis siya sa kanyang kaharian sapagkat siya nga ay nagtatago sa kanyang anak. So, makikita natin mga kapatid na sa kabila ng naging kasalanan ni Haring David, alam natin kung anong kasalanan niya. Inagaw niya yung asawa ng may asawa. Yung asawa ni Uriah na si Bathsheba, ay inagaw niya sapagkat pinapatay pa niya si Uriah or si Urias sa Tagalog. So, yun yung naging kasalanan niya. At dahil nga doon, yun, nagkaroon ng consequence na rape yung anak niya ng sariling kapatid, and then maraming consequence na hinarap si Haring David. Pero mga kapatid, always remember this, alalahanin natin ito iyon po ay hindi kaparusahan, kundi isang pagdidisiplina kay Haring David. Bakit ko po nasabing ito ay isang disiplina? Kasi hindi siya iniwan ng Panginoon. At lagi ko rin pong sinasabi mga kapatid na ang Panginoon ay hindi nagpaparusa sa mga anak niya na nagpapakumbaba sa kanya. So dahil sa humility na nasa puso ni Haring David, sa kabila ng ganyang mga gawang kasalanan, ay naroon pa rin yung pagsama ng Panginoon sa kanya sa kabila ng pagdanas niya ng konsekwensya o ng consequence sa nagawa niyang kasalanan. Paano natin masasabi na hindi siya iniwan ng Panginoon? Aba, siyempre, na umalis siya sa kanyang kaharian. Di ba, iningatan pa rin naman siya ng Panginoon mula sa kamay ni Absalom na anak niya mismo na nag-alsa sa kanya. So, doon mo makikita na nandun pa rin yung protection ng Panginoon habang dumaranas si Haring David ng disiplina mula sa Panginoon dahil bilang consequence sa kanyang nagawang kasalanan. Mga kapatid, pag nakakagawa tayo ng kasalanan, hindi ibig sabihin porke nagpakumbaba tayo, wala na yung consequence. Haharapin pa rin natin ang consequence, pero yun ay sa gabay pa rin ng Panginoon. So, hindi po ibig sabihin na nagsorry na tayo sa Panginoon, humingi na tayo ng kapatawaran. Sabi nga, whether good or bad ang ating mga ginawa, may consequence pa rin yan. So, kung bad ang ginawa natin, may consequence pa rin yan kahit na humingi tayo ng kapatawaran. Pero at least magaan nating makakaharapin yung consequence dahil sa gabay ng Panginoon. Gaya nga ng sinabi ko, gaya ng nangyari kay Haring David. So yan, napagtagumpayan niya hanggang sa siya ay bumalik sa kanyang kaharian. Kaya napagtagumpayan niya yung consequence na kanyang hinarap sa tulong din ng Panginoon. So yun po ay part ng disiplina dahil sa kanyang nagawang kamalian. Okay, punta naman tayo sa parusa. Ano ba ang example ng parusa? Si Haring Saul. Kasi kung titingnan natin yung difference ni Haring David at ang pamuhay ni Haring Saul, very big difference po talaga kasi mga kapatid. Bakit po masasabing kaparusahan naman ito? Biruin mo nga ba naman? Tingnan nyo naman kung babasahin din natin talaga yung mga kwento na ito, no? Lalong-lalo na sa Book of Kings.
or I think sa First Samuel. So basta mag-focus tayo sa book ng First and Second Samuel. Kung titingnan natin yung kwento kasi ni Haring Saul, unang-una, nagkaroon disobedience na nagkaroon sa kanya eh. So, yun yung unang rebuke sa kanya ni ni Propeta Samuel na sinabi ng Panginoon na wala siyang sasamsamin, wala siyang kukunin. Pero dinisobey niya kasi. And then, isa pa doon, yung maging si Haring David or maging si David nung hindi pa siya hari ay talaga nga namang kinakalaban ni Haring Saul, no? Lalo na pag nakakarinig siya ng comparison. Hanggang sa itong si Haring Saul, abay dumulog din sa espiritista or sa sinasabi nating nakikipag-usap sa mga taong namamayapa na. Ay wala pong dapat makakagawa nun mga kapatid. Alam natin yan. Kung titingnan kasi natin, napakalaki ng ginawang kasalanan ni Haring Saul at makikita rin naman natin na walang humility sa kanyang puso. Talaga makikita natin yung rebellious sa kanya. Dahil hindi siya nagpakumbaba sa harap ng Panginoon, pati si David ay pinagtatangkaan pa niya. At kung ano-ano pa hanggang sa dumulog na nga siya sa spiritista or sa nakikipag-usap sa mga namamayapa na. Eh, syempre, kung talagang ikaw ay mananampalataya, ay bakit ka dudulog sa mga ganong bagay? Sino ba ang dapat nating lapitan? Ang Panginoon. Hindi tayo lalapit sa kung sino upang mangbulabog na hindi dapat bulabogin. So, isa pong napakalaking kasalanan din ang ginawa ni Haring Saul ang dumulog sa hindi dapat lapitan. Kaya nung time ng labanan, makikita natin na si Haring Saul nga ay namatay sa labanan. Pero kung babalik tayo kay Haring David, hanggang siya ay inaalikusta, mismong anak niya kinakalaban siya, makikita natin yung pag-iingat talaga ng Panginoon kay Haring David. Bakit po? Kasi nga nandun yung humility. Kaya kahit na humaharap siya sa pagsubok, at least nalampasan niya yon sa tulong ng Panginoon. Eh si Haring Saul, talagang rebellious spirit yung nasa kanya. Kaya imbis na samahan siya ng Panginoon, talagang iniwan na siya. So yun yung makikita natin na kaparusahan talaga kasi talagang kinalaban niya ang Panginoon. Kaya hanggang sa namatay siya, ay hindi na niya naranasan yung pagkalinga ng Panginoon sapagkat kinalaban na niya mismo ang Panginoon. Kaya mga kapatid, yan ang wag na wag natin gagawin, ang kalabanin ang ating Panginoon kasi alam natin kung gaano siya kamakapangyarihan. Ano pa po ang halimbawa ng discipline? I think in the Bible, halos walang makikitang kaparusahan doon eh. Almost discipline yung lahat ng nandoon. Para sa akin in my own opinion lang. Yung mga nangyayari sa mga Israelites, yung mga pagka-capture sa kanila, para sa akin yun, hindi po yun kaparusahan sa kasamaan nila or pagtalikod nila sa Panginoon. It's a part of discipline also kasi syempre lumalayo nga sila. Kaya kasi tingnan mo kahit na kung ano-ano na ang nangyayari sa kanila pero pag umiyak naman sila sa Panginoon na talagang kinakalinga pa rin naman sila ng Panginoon. Kaya kung babasahin natin, hahalongkatin natin ang buong Biblia, wala pong kaparusahan doong makikita, halos wala. Ang lahat ng yun ay puro, it's a part of discipline lang sa mga consequence na nagagawa ng mga, it's a part of discipline and consequence sa mga nagagawa ng mga Israelitas. Ano pa yung masasabi natin na part of discipline ng Panginoon? Very basic. This is a very basic, especially Adam and Eve. Kung babalik tayo sa Genesis, no? So, doon sa chapter 3, kung babasahin natin yung buong chapter 3 ng Genesis, ay may part pa doon na nagturuan yung dalawa. Pero kung titingnan natin ang pinaka-last mga kapatid ng chapter 3, dinanta ng Panginoon si Adan at Eva sa kabila ng kanilang nagawang kasalanan or pagsuway. Dinamitan pa rin niya sila kahit na pinaalis niya sila sa Garden of Eden. Pero
ang kanyang mata ay hindi lumihis o hindi niya inilayo kay Adan at Eva sa kabila ng kasalanang nagawa. So, ang consequence na nakita doon or ang disiplina na nakita doon is yung pagpapaalis ng Panginoon sa kanila sa Garden of Eden. So, doon mo pa rin makikita yung love. Yun ang sinasabing disiplina, mga kapatid, kasi may love nandun pa rin yung pagmamahal. Pag sinabing kaparusahan kasi, talagang wala ng pagmamahal doon kasi paparusahan ka nga eh. Pero pag disiplina kasi, nandoon yung love. So, kumbaga halimbawa, yung mga parents dito sa inyo, siguro naman may mga parents na dito. Pag pinapalo nyo ba yung anak nyo, hindi ba kayo nasasaktan pag dinidisiplina nyo sila? Pag pinapalo nyo ba sila, talagang galit na galit kayo sa kanila, pinapamukha nyo galit kayo sa kanila? Siguro naman mga kapatid, hindi kasi kung pinapalo nyo yung anak nyo, as long as hindi sobra at hindi lampas, dapat naroon pa rin ang pagmamahal. Ibig sabihin, ginagawa nyo yon for them to show your love na ayaw nyo silang mapahamak. Kaya mas magandang paluin nyo sila para hindi sila mapahamak. Mas magandang disiplinahin nyo sila. So, yun po yung sinasabi ko na discipline with love. Na may pagdidisiplina na may kasamang pagmamahal. So, dahil sa ayaw nyo mapahamak ang inyong mga anak, anong gagawin nyo? Kung hindi makuha sa salita, di medyo gugulatin natin ang pamalo para yun yung tinatawag na discipline na may pagmamahal. Wag lang naman sobra. Kasi lahat po ng sobra ay talagang masama. Kaya, yung mga parents sa inyo, alam ko na nauunawaan nyo ang ibig sabihin ng disiplina na may pagmamahal. Kaya kapag ang mga bata ay inyong dinidisiplina, huwag niyo pong sasabihin na yun ay kaparusahan sa mali nilang nagawa, kundi yun ay consequence sa mga mali nilang nagagawa. So, hindi niyo sasabihin na, ay, papaluin kita bilang kaparusahan sa katigasan ng ulo mo. No. Kundi, sabi kasi ng iba, yayakapin nyo sila, sabihin nyo kung bakit nyo pinalo or bakit nyo ginawa yun sa kanila. Okay? So, yun po yung pagdidisiplina na may pagmamahal. So, gaya ng sinabi ko, ang Panginoon, hindi po siya nagpaparusa sa mga anak niya. Siya po ay nagdidisiplina ng may pagmamahal. Kasi kung walang pagmamahal ang Panginoon, iiwanan niya tayo talaga. Nakakaramdaman tayo ng trials in life, mga pagsubok sa buhay, kung talagang hindi niya tayo mahal bilang mga anak niya, di iiwanan niya tayo sa gitna ng pagsubok. Pero dahil sa mahal niya tayo, kung mayroon man tayong nagawang hindi kaaya-aya sa kanyang harapan, mayroon man tayong consequence na kakaharapin, sasamahan niya tayo ng may pagmamahal. Yun po ay bilang part lang ng disiplina niya sa atin na bilang mga anak niya. Yun po yung mga kapatid. So, ayan, si Adam and Eve, no? Dinisiplina niya. Kahit na pinaalis niya sa Garden of Eden. Pero yung love niya talaga, dahil nandun yung love niya, kahit na pinaalis niya sila doon, dinamitan pa rin niya sila at tinitingnan-tingnan pa rin niya. Marami po tayong mga example na dinidisiplina ng Panginoon ang Israelitas. Gaya ng sinabi ko mga kapatid, yung pagka-capture sa kanila, para sa akin it's not a punishment, kundi it's a part of discipline. Kasi nga, ang Israelitas, nakikita naman natin kung gaano sila katigas ang ulo rin. Para rin, kung iyahalin tulad mo mga batang pasaway din ang Israelitas. Pero dahil sa ayaw ng Panginoon na sila ay malayo sa Panginoon, kaya ang Panginoon gumagawa ng paraan para magpakumbaba sila sa Kanya. So, kahit na na-capture na sila ng ilang taon, kahit na napahirapan sila, nandun pa rin yung love ng Panginoon. Kasi pag umiyak sila sa Panginoon, lumapit sila, ikakalingain naman sila ng Panginoon. So, mga kapatid, naunawaan natin ano ba ang pagkakaiba talaga ng parusa sa disiplina. Kaya nang sinabi ko, ang parusa po ay talagang wala kang mararamdamang pagmamahal, kundi sakit, lahat-lahat na lang. Mararanasan mo yan. Pero, gaya ng sinabi ko, as long as ikaw ay buong puso na kumikilala pa rin sa Panginoon,
buong puso na kumikilala sa iyong kamalian, buong puso na nagpapakumbaba sa Panginoon, hindi ka makakaranas ng parusa, kundi disiplina na may pagmamahal. Kasi sa kabila ng pagsubok na mararanasan mo, makikita mo pa rin naman na kinakalinga ka pa rin ng Panginoon. Kaya pag tayo ay nakakaranas ng konsekwensya or consequence sa mga nagawa nating, sa tingin natin halimbawa, ako nagkamali ako sa harap ng Panginoon. And then nakaranas ako doon ng pagsubok sa buhay ko bilang consequence doon sa pagkakamaling nagawa ko. Makikita ko, kapag ako ay nakatayo pa rin at matatag pa rin, ibig sabihin talagang makikita nyo kung paano ako sinamahan ng Panginoon sa pinagdaanan ko. So, yun yung tinatawag na pagsama ng Panginoon ng may pagmamahal, pagdidisiplina niya ng may pagmamahal. Okay? So, kaya pagka sa tingin natin ay nakagawa tayo ng kamalian at nakita natin na mayroong consequence yung ginawa natin, huwag natin sasabihin na pinaparusahan ako ng Panginoon sa aking nagawa. Kundi, sabihin natin na, Lord, I humbly ask your forgiveness at nawa, tulungan mo pa rin ako na malampasan ang dinaranas kong ito bilang pagdidisiplina mo sa akin. Yun ang sabihin natin. Huwag nating sasabihin na pinaparusahan ako ng Panginoon sa nagawa kong pagkakamali. Huwag nating sasabihin yon. As long as buong puso tayo nahihingi ng kapatawaran sa Kanya kung sakaling nakagawa tayo na hindi kaaya-aya sa Kanyang harapan. Sa halip, Lord, sana makayanan ko ang anumang naging consequence ng aking nagawa sa tulong mo. So, yun ang sabihin natin sapagkat isipin natin, uulit-ulitin ko sa inyo ang Panginoon, hindi po yan nagpaparusa, kundi nagdidisiplina na may pagmamahal. Okay? So, yun po, gaya ng naging example natin, yung nangyari kay Haring David, kay Adan at Eva, at maging sa mga Israelitas, no, na nakaranas ng consequence sa kanilang nagawang pagkakamali na sa kabila na hindi pa rin sila iniwanan ng Panginoon. Okay? Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, salamat Panginoon sa yung mga salita. Tunay nga Panginoon na hindi ka nagpaparusa sa iyong mga anak kung hindi ikaw ay nagdidisiplina ng may pagmamahal. Sapagkat ayaw mong mapahamak ang iyong mga anak, kaya minsan ay ginugulat mo kami sa pamamagitan ng iyong pamalo upang nasa ganun ay babalik kami sa iyo upang maging anak mo, Panginoon. At salamat at kung nakaranas man kami ng pagsubok sa buhay at sinabi naming pinaparusahan mo kami, naway mapatawad mo kami, Panginoon, kung inisip namin na ikaw ay Diyos na nagpaparusa. Nawa ay tulungan mo kami na maunawaan namin kung ano ba ang purpose mo sa buhay namin. At para hindi namin isiping pinaparusahan mo kami, sa halip ay dinidisiplina mo kami bilang iyong mga anak na ayaw mong mawala ng landas. Salamat, Ama, naway maunawaan namin ang ibig sabihin ng parusa at disiplina. Salamat, Ama, at patuloy mo po kaming ingatan at naway maging klaro ang iyong mga salita sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito po ang may samtalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po, Sister Michelle, sa isang napakagandang mensaheng inyong binahagi sa gabi ito. Isa na naman pong paalala sa ating lahat, mga kapatid. Di po ba? Ang Panginoon talaga ay marunong din palang magalit. Ay marunong din palang magparusa sa mga taong o sa mga anak na sumusuway sa Diyos. Katulad na lang po sa isang like kay Jonah po. Diba, inutusan niya po si Jonah na pumunta sa isang lugar sa Tarshish. Pero sinuway niya si Lord. So, parusahan niya po si Jonah sa pamamagitan ng pagpadala ng malakas na bagyo. So, lagi po nating alalahanin na minsan kahit anak tayo ng Panginoon ay marunong din magalit o magparusa ang ating Panginoon. Katulad din po yan sa ating mga magulang na minsan ay sa sobra na nating suwail o hindi pagsunod sa kanila ay
magbibigay din ng kaparusahan ng ating mga puso. So, ayun po, nawa po ay marami tayong natutunan ngayong gabi at isa na namang paalala no, na binahagi ni Sister Michelle sa atin. Yun po, nawa po ay patuloy pa si Sister Michelle na gamitin ng Panginoon o bigyan ng o pagpalain si Sister Michelle upang ay marami po siyang mabahagian ng Word of God. So ngayon po ay dadako po tayo sa mga insights. Alam ko na po naman na marami tayong natutunan ngayong gabi. So hihingi tayo sa mga ilang insights pero ganun din po sa ating tagapakinig dyan sa YouTube channel. Kung kayo po ay may mga insights o may mga reflection sa ating narinig sa gabi ito, ay pakilagay niyo lang po sa ating comment box at babasahin po yan ng ating mga kapatid. So, yun po, no? Sa gabing ito, tayo na po ay kukuha ng ilang mga insights sa ating natutunan mo. So, anyone po na magbibigay po ng insights, mga kapatid, bukas na po ang inyong mic upang magbigay ng reflection or insights. Anyone po? Ayan. So, magandang gabi ulit, ano? So, yun. I just want to gusto ko lang dagdagan yung na-share ngayong gabi patungkol sa ano to dito, yung discipline and punishment. Tama po yan, no? Minsan sabi natin parusa, naparusahan tayo ng Lord. Pero dapat yung pagkasabi natin hindi parusa yun, discipline. God is discipline. Proverbs says, whoever loves discipline, hindi naman niya sinabi who loves punishment. Whoever loves discipline loves knowledge. Which correction, tayo, gusto tayong itama ng Panginoon, gusto na tayong i-direct sa tamang daan. So, we need to be disciplined by God sa mga pangyayari, sa ating mga buhay-buhay, para mapaalalahan tayo na magbalik. Nakalimot ako kay Lord. Pero minsan doon lang tayo nakakaalala. Kung nagkakaranas tayo ng pagkadisiplina, kung naranasan natin yung hirap, doon lang tayo nakakaalala. Pero wala na para tayong skylight. Para tayong nakalayang bilanggo. Kung times of nakakulong tayo, okay, nagmamakaawa tayo. Pero kung nakalaya na, sige, nakalimot tayo sa kung ano yung buhay sa loob ng bilangguan. Sana, kung dinisiplina ka ng Lord, itanim mo yan sa isip at puso natin. Para yun ang gagamitin natin. Yun ang maging aral sana bawat disiplina sa atin ng Lord. Yun ang maging kung sabi natin kasing parusa, yun na ito yung parusa talaga. Yung sinasabi natin capital punishment. Ano ba yung capital punishment? We say capital punishment, ito na yung judgment day. Yung kahit magsisi ka, wala ka nang magagawa. Kahit yakapin mo siguro si Lord, hindi ka niya na maipatutulungan. Ito na yung talagang parusa. This is that very well talagang punishment na wala na. Hindi na disiplina yan kasi hindi ka na matutulungan ni Lord doon. Basta na pinunta ka na doon sa hell. Pinunta ka na doon sa lugar na maparusahan ka, na doon ka na eternal death na sinasabi or eternal suffering. Yun na yun. Wala ka nang magagawa. So yun talagang parusa na sinasabi. Talagang kung sa asawa, yung asawang babae, daldalera, dinadaldalan yung asawa niya, hindi pa naman sumasagot yung asawa, pero nung nasagad na, ayan, umiwan. Parang gano'n kuminsan, sa atin, gano'n din sana tayo, as of we have in the earth, God is still giving us a light na pamalo. Napalo tayo para bumalik. At sana, yun pa lang maging aral na sa atin. Maging matured na tayo.
yun sana maging magpamature sa atin. Hindi sana tayo na parang special kind na kahit pinapalo na makulit pa rin. Yung lumalaki yung katawan mo pero yung utak mo hindi. Hindi, ganun lang na. Sana, ganun tayo. As a Christian, while we are growing, we are maturing sa ating sinasabi nating pananampalataya. Yun na ang mangyari. Hindi lang sa salita, pero sa ating gawa, gawin natin yan. Maturity. So maraming salamat at God bless. At yun lang po. Yan. Maraming Sister Janet. Okay po, sorry for the word. Yes, okay po. Sorry for the word, mga kapatid. So, hindi pala siya masasabi natin punishment. Kasi, sabi nga ni Brother Joseph na ang punishment ay hindi na tayo maririnig ng Lord. So, isa lang po yung discipline. So, alalahanin din natin mga kapatid, dinidisiplina lang tayo ng Panginoon o ang ating mga magulang dahil mahal nila tayo, dahil gusto nilang matuto tayo. Ganun din yun sa ating Panginoon na dinidisiplina lang tayo ng ating Panginoon. Dahil hindi dahil gusto niya tayong maghirap, kundi gusto niyang tayo ay matuto. At tayo ay mag-grow and mag-grow and mag-grow. So, anyone po na mag-i-insight pa? Meron po po ba? Ayan, so magandang gabi po mga kapatid. Si Brother Bernard po ito. Okay, go ahead po, Brother Bernard. Alright, so para sa akin naman po is additional ko lang po doon sa napag-aralan natin ngayong gabi. It's all about discipline. So, mayalin tulad po kasi natin po mga kapatid yung kinakaharap ng mundo ngayon. Ito po ba ay masasabi na parusa or disiplina lamang po ng Panginoon sa atin? Hindi po ba ito po ay isang disiplina lang po sa atin dahil sa panahon natin, marami na po yung nakakalimot talaga sa Panginoon. Marami na po yung mga binabaliwala yung kagustuhan ng Panginoon. Sa halip, na dapat inuuna natin yung kagustuhan ng Panginoon. Ano po ba yung inuuna natin? Hindi po ba yung makamundong bagay? Yan po yung mga nangyayari kasi ngayon. Kaya ito pong kinakaharap natin ngayon, ito pong pandemic na kinakaharap natin ngayon ay ito po isang disiplina ng Panginoon sa atin. Nang sa gayon po ay magbalik loob po tayo sa Panginoon at mas unahin po natin ang Panginoon sa atin po mga buhay. Sa halip na unahin po natin yung mga bagay dito sa mundo ay mas unahin po natin dapat yung mga makalangit na bagay ayon sa kagustuhan po ng Panginoon. Ito po ang mga disiplina na ginagawa po ng Panginoon sa atin, kaya po ng mga nabanggit kanina, ay para matuto po tayong lahat na magkaroon po tayo ng malawak na commitment sa ating Panginoon. So, yung reflection ko dito sa napag-aralan natin is all about discipline and the punishment. Andun na nasabi na po lahat kanina. But sa akin, syempre kailangan pa rin po natin yung magbalik loob po talaga na tayo sa Panginoon. Na ano man po yung mga bagay-bagay na nagagawa po natin, dapat po ay pagsisihan po natin yon, yung mga kasalanan natin. At magbalik loob po tayo sa Panginoon at hingin po natin talaga na patawarin po tayo. Nang sa gayon ay hindi po tayo mapunish pagdating ng panahon. Hindi po ba yun po yung sabi kanina na yung tunay po na kaparusahan ay yung eternal na kamatay o walang hanggang kamatayan na po yun. Hindi po ba? Kaya nagkakaroon po ng disiplina ang Panginoon, binibigyan po niya tayo ng disiplina nang sa gayon ay hindi po mapahamak yung mga kaluluwa natin. So, brothers and sisters, sana naman po yung mga napakinggan natin ngayong gabi, sana po ay magsilbing aral sa atin, magsilbing gabay, at magbigay po ng inspirasyon sa atin na magpatuloy sa gawain
At kahit na ganito po na tayo po ay nasa online na nagkakatipon-tipon or nag-aaral sa salita ng Panginoon, mga kapatid, sana po ay malaking inspirasyon or malaking bagay yung mga natutunan natin ngayong gabi. Sana po ay hindi lamang po natin napakinggan sa kabilang tenga at ilalabas sa kabilang tenga, kundi i-apply po natin yon. Hingin po natin sa Panginoon na i-apply, na matulungan po niya tayo nang sa gayon ay magamit po natin ito sa pang-araw-araw natin pamumuhay. Amen po ba? So, yun lang po. At ako po ay taos-pusong nagpapasalamat sa Panginoon. At ako po ay nakasali sa grupong ito. Sana po ay marami pa tayong ma-encourage na mga kapatiran at patuloy po na maka-inspire pa po tayo. So maraming salamat po and God bless us all po. Okay, thank you po. Brother Vern. Okay po na. Okay po, no? Tunay po talaga na dapat tayo balik sa loob sa ating Panginoon kasi sila lang naman talaga ang ating makakapitan, sila lang naman talaga ating mapupuntahan o hahanapin kapag tayo ay nakakaramdam ng minsan emptiness, kalungkutan o kabigatan. So, sana ay kung ikaw man ngayon ay hindi mo pa tanggap si Lord sa buhay mo, ito na po yung panahon, ito na po yung oras upang tanggapin mo si Lord bilang tagapagligtas ng iyong buhay. Kasi wala naman talaga tayong magagawa kung wala si Lord sa buhay. So, ayun lang po. Naman talaga ngayong gabi nito. So, kukuha pa ito ng isa. Last insights po. So, meron po ba? Isang insights na lang po. Hello? Anyone? So, in 5, 4, 3, 2, wala na talagang hahabol mga kapatid. In 1. So, ayun. Bilang response po sa ating mga natutunan ngayong gabi, atin na pong tatawagin ng ating pangsarang awitin o atin na pong hilingin ang kanyang presensya sa gabi ito upang handugan natin ang ating Panginoon. So, aking tinatawagan ng pansin si Sister Karen Tanggek upang pangunahan tayo sa ating pansarang awitin followed by closing prayer. So, before that, bago tayo pumunta dyan sa closing prayer and closing song, ako po'y muling magpapasalamat sa lahat po ng dumalo po ngayon dito sa ating pinto at ganun din po sa ating tagapakinig sa ating YouTube channel. So, ayun po no guys, mga tagapakinig po natin dyan sa ating YouTube channel sa CBCM United para po tayo ay laging updated sa lahat ng itupost ng ating mga kasamahan. So, huwag kalimutang i-like natin, subscribe, or mag-comment tayo, or i-hit natin ang notification bell para lagi po tayong updated at ma-notify sa lahat ng i-upload ng mga kasamahan po natin. So, yun po no, muli po, buong puso po ako nagpapasalamat sa inyo. Nawa ay hindi po ito yung uno at hindi tayo magkakatipon-tipon upang bulay-bulay sa salita ng Panginoon. So, ako po ay yun po, magpapaalam na bilang inyong presider sa gabing ito. Kita-kita po tayo sa susunod nating mga gawain. God bless po at yun po. Atin na pong tatawagin ang presensya ng Sister Karen. Sister, God bless. Sa lahat ng oras, sa bawat
Panginoon, salamat po Panginoon sa gabing ito na yung pinakaloob sa bawat isa sa amin, lalong-lalo na po sa grupo ng CDCM, Panginoon. Lord, lagi kong dinadalangin sa iyo na patuloy mo pong pagpalain ang grupong ito, Panginoon. Ang kanilang desire na patuloy ka pang makilala sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay ng iyong mga salita at ng mga iba pang aktibidades na nagpapakilala sa iyo, Panginoon. Lord, patuloy kang manahan sa mga kapatirang ito. Huwag niyo pong hayaan na mahadlangan sila ng signal man o ng kagagawan man ng internet, Panginoon. Sa halip, Panginoon, ay tulungan niyo po sila kung paano pa nila mapapalawig ang pag-aaral ng iyong mga salita, kung paano ka pa nila kikilalanin, ay patuloy niyo po silang i-guide. I-bless mo po ang CDCM, maging ang kanilang leader mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, Panginoon. Ikaw ang magpala sa grupong ito. Ikaw po ang patuloy na mag-ingat sa kanila sa anumang klase ng sakit at karamdaman, maging buo ng kanilang pamilya. Lord, mahing sa gabing ito, sa aming pamamahinga, ay pakaingatan mo kami, Panginoon. Send your millions of angels to guide us, to protect us, O Lord. At gigising kami muli bukas ng may panibagong pag-asa, panibagong umaga na aming haharapin na nagmumula lamang sa iyo ng may katatagan at kalakasan. Salamat, Ama. Huwag niyo pong hayaan na magtagumpay ang gawa ng kaaway sa buhay ng bawat isa. Salamat, Panginoon. At ito po ang aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. That ends our devotion via Team Talk for tonight. So in order for you to listen from us through our daily activities, don't forget to like and follow our Facebook page, CDCM Reunited. And on YouTube, don't forget to subscribe and hit the notification bell icon of our own channel, CDCM The Enlightened Ones, and hit all so that you won't miss any of our posts. To be able to be with us here in this server, just key in CDCM Reunited as your server name, philtalk.org as your domain name, 1321 as your port, and use guest as your username and password. That's it for now, and see you again next week for this kind of activity.